Mga kababayan, mabuhay. Ako si Lan ng #WalkWithLan, ang inyong tagapaghatid ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Tulad ng sabi ni Teo Macalma sa kanyang mga klasikong komentaryo sa DZRH, ang politika ay parang puro turo, puno ng luto, pero madalas luto rin ang presyo. Ngayon sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang malaking bomba. Si Attorney Ferdinand Topacio na hinahamon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at buking na buking ang insertion ni Toby Chanco sa 2026 General Appropriations Act. GAA, nagkabukingan na mga kawok. Una, shoutout sa lahat ng nanonood mula sa Pilipinas, mula Manila hanggang Mindanao. Kayo ang tunay na bayani. Sa mga OFW sa US, Canada, Australia, UK, UAE, Italy, Japan, Germany, at Hong Kong. Salamat sa inyong suporta. Kahit malayo kayo, ang puso nyo para sa bayan. At sa mga kabataan at youth na target ng episode na ito, huwag kayong magpapag-gaslight. Kayo ang susunod na henerasyon ng pagbabago. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership, sama-sama panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan, #WalkWithLan. Bago tayo magsimula, quick plug lang tayo. Habang nanonood kayo, check out ang YouTube Shopping. Bumili ng home essentials tulad ng mga gamit sa kusina o beddings sa Shopee o Lazada. Perfect para sa mga OFWs na uuwi at para sa mga youths na mahilig mag-vlog. Grab nyo ang mga vlogging products like tripods o mics. O kaya ang Honda ADV 160 scooter para sa mas exciting na rides. Support the channel by shopping now. Mga kawok, tulad ng isang matandang pelikula ni FPJ, ang Provinciano, kung saan ang bayani ay lumalaban sa mga korap. Ganon din si Attorney Topacio ngayon. Si Attorney Ferdinand Topacio, ang kilalang abogado na dating tagapagsalita ni dating Pangulong Arroyo, ay hindi takot magsalita. Kamakailan sa kanyang mga pahayag, hinamon niya si Marcos Jr. sa gitna ng mga insertions sa budget. Ano ba itong insertions? Parang insert coin sa arcade, pero dito insert billions sa bulsa ng iilan. Ayon sa mga ulat, sa 2025 budget may 13.8 billion pesos na insertions na inihayag ni Toby Chanco mismo laban kay Saldico. Pero wait irony alert. Ngayon sa 2026 GAA, booking na may 754 million na insertions para sa Navotas District ni Chanco. At higit pa, may 19.3 billion pesos para sa isang distrito, 18.5 billion pesos sa isa pa, lahat under DPWH. Si Topacio ang nag-highlight nito na nagsasabing ito'y korupsyon sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Okay, witty komentary tayo, ala Macalma. Ay, nako, parang sabi ni Marcos Jr., bagong Pilipinas, pero bagong insertions pala ang ibig sabihin. Si Chanco na dating nag-expose, ngayon deny, parang trapo na naglalaba ng sarili, laging may mansa. Shoutout ulit sa mga nanonood sa Canada at Australia. Kayo na nasa malamig na lugar, initin ninyo ang dugo nyo sa katotohanan ito. At sa mga kabataan, huwag magpauto sa fake news. Subscribe na para sa higit pang ganito. Habang iniisip nyo ito, bilhin na ng home essentials sa Lazada tulad ng air purifiers para sa malinis na hangin sa bahay nyo abroad o ang ADV 160 para sa smooth na commute. Si Atty. Topacio ay ang tunay na bida dito mga kawok. Bilang isang veteranong abogado, siya ay may track record na paglaban sa injustice mula sa Arroyo cases hanggang sa kanyang just vocals na parang nagpapahinga lang siya sa laban. Sa kanyang recent post, binomba niya ang DPWH budget increase na nagsasabing ito'y puno ng korupsyon under PBBM administration. Hinamon niya si Marcos Jr. na linisin ang gobyerno na parang sinasabi, kung hindi mo kaya, kami na lang ang maglilinis. Si Topacio ay nagsabi ng mga insertion na ito
ay disappointing but not surprising. Echoing people's groups, siya'y nagiging boses ng mga walang boses, lalo na sa gitna ng economic crisis. Si Topacio, parang si Jose Rizal, may pluma, may espada, pero sa kanyang kaso, espada ng katotohanan laban sa mga Marcos needs. Mga OFW sa UAE at Italy, kayo na may access sa global news, share nyo ito sa pamilya nyo at subscribe na para sa exclusive content sa membership. Para sa mga vlogger youth, bili ng camera sa Shopee, perfect para i-document nyo ang sarili nyong laman. Ngayon, ang kritika kay Bongbong Marcos Jr. O ang bagong Pilipinas na parang luma pa rin sistema, ayon sa mga source, si Marcos Jr. ay alam na alam ang 2025 insertions at withheld lang ang 80 billion pesos at questionable funds. Pero bakit hindi pigilan sa simula? Si Saldico mismo ay nagsabi na si Marcos ang nag-push para sa annual insertions simula 2023. Okay, sa GMA News, inamin ni Chanco na alam ni Marcos pero withheld lang. Si BBM parang magician, insert here, insert there, biglang nawawala ang pera ng bayan. Pero audience, ang Pilipino na nagbabayad ng buwis para sa magic show na ito, kung si Houdini ay nag-escape, si Marcos ang nag-escape ng accountability. Hindi tayo mga kaibigan, tatalakayin natin ang history ng Marcos family mula martial law hanggang ngayon, parang cycle ng corruption. Ang mga insertions na ito ay nangangahulugan ng mas kaunting pondo para sa education, health, lalo na para sa mga kabataan at OFWs na nagpapadala ng remittances. Shout out sa Great Britain o UK at Japan. Kayo na nasa advanced countries, compare nyo sa transparent governance doon. Subscribe para sa higit pang analysis. Bili ng home essentials tulad ng kitchen tools sa Lazada para sa mas masarap na buhay abroad. And ang ADV 160 para sa adventure. At si Toby Chanco ang nabota sa representative na nag-deny sa 754 million pesos insertions para sa 2026 infra budget. Sa ABS-CBN, sinabi niyang wala raw insertions. Pero sa House proposed budget, booking. Dati siyang nag-expose kay Saldico sa 13.8 billion pesos. Pero ngayon, sarili niyang distrito may 19.3 billion pesos plus hypocrisy alert. Sa kanyang interview, tinanggi niya pero ang Sagasa scheme sa kanyang binanggit, dati ay parang boomerang na bumalik sa kanya. Si Chanco parang trapo na washing machine. Naglalaban ng iba pero sarili ay madumi pa rin. Nagkabukingan na parang teleserye sa ABS-CBN. Ang probinsyano pero version ng budget in-depth tatalakayin ang Nabotas projects. Bakit kailangan ng billions para sa isang distrito habang ang iba ay naghihirap? Impact sa mga kabataan, mas konting jobs, education funds para sa mga OFWs, ito'y dahilan kung bakit mahirap umuwi. Shout out sa Denmark at Hong Kong at Germany. Kayo na hardworking, huwag magphoto. Join membership para sa mga live Q&A. Para sa vlogging, bili ng lights o gimbals sa Shopee. Level up nyo na ang content nyo. Sa uli mga kaibigan, si Atty. Topacio ang nagiging liwanag sa dilim na ito inamon niya si Marcos Jr. para sa mga tunay na pagbabago. Mga kawok, tayo magiging judge. Huwag tayong mananahimik. Shoutout ulit sa Pilipinas, US, Canada, Australia, Great Britain, o UK, UAE, Italy, Japan, Denmark, Germany, Hong Kong. Kayo ang global force para sa mga OFWs at kabataan. Ito'y para sa inyo, laban para sa mas magandang kinabukasan. Mga kababayan, sa gitna ng kasalukuyan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang sinasakal. Kaya kasama ko kayo, wala pong imposible. Subscribe now, i-like, i-share at shop sa YouTube via Shopee, Lazada, Home Essentials, ADV 160 Vlogging Gear. Salamat at hanggang sa susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay po kayong lahat! Mabuhay po! Mabuhay!